Another day, another vlog. Nagluto ako ng Filipino food. 2:30 na ng hapon dito. Sinabayan ko lang si Mr. sa pagtulog at sa pagising niya. At papasok na nga rin siya ng trabaho pagkatapos ng pagagayak niya. Malapit lang din naman ang trabaho namin dito. 5 minutes lang kapag nilakad mo at 3 minutes lang kapag binight mo. Itutuloy ko na nga ngayon yung pagluluto ko ng sapin-sapin. March 25 nga ng birthday ko at sabi ko nga sa kanya, wag mo akong babatiin sa Facebook para lang malaman natin kung sino lang yung nakakaalala sa aking kaarawan. Hindi na nga rin ako nag-invite ng mga katrabaho namin dahil iba-iba nga rin ang rest day namin at minsan nga ay late na rin natatapos sa trabaho. Kaya naman napag-usapan na lang namin ni asawa na magluto ng ilang putay at ipamimigay na nga lang namin. Pagpasensyahan nyo na nga lang din pala yung mga peklat ko kasi nga kapag hindi ko tinuloy pagbablog ko, mawala na rin ako ng libangan dito dahil bahay at trabaho na nga lang din talaga kapag isa kang dairy farmer at dito ko ngayon sa Hokkaido. Magluluto nga lang pala ako ng ilang putahe natin dito na pang Filipino food. Nagluluto nga pala ako ngayon ng spaghetti, biko at sapin-sapin. Kahapon ko nga pala ganap ito at ngayon ko nga lang din ay upload dahil sobrang antok na nga rin talaga ako kagabi. Kapag nag-isang OFW ka, matututo ka talaga sa lahat kung anong gusto mong lutuin dahil meron na rin naman ngayong YouTube para matuto sa pagluluto. Multitasking na nga lang din itong gawa ko para mabilis ko nga rin mayari yung niluluto ko dahil late na nga rin ako nag-start dahil natulog pa nga din ako. Kapag rest day ko kasi at kapag siya ay may pasok, sinasabayan ko din yung pagtulog niya. Nauna kong matapos lutuin yun sa spaghetti sauce kaya pinagsama ko na ng pasta dahil mas masarap nga kapag yung pasta at ang sauce ay naghalo na. Dahil mas masarap ang spaghetti kapag matagal nang nakababad ang pasta sa sauce. Kinuha ko na nga rin pala yung mga ingredients na gagamitin ko sa pagluluto ng biko. Guys, biko naman tayo next. Biko. Ganito nga pala ako magluto ng biko. Kung mapapansin nyo, 2 gata ang ginamit ko na nasa karton at isa naman ang nasa lata. Nilalagyan ko nga rin ito ng langka kasi mas masarap nga kapag may langka. Bawal nga iwanan ang pagluluto ng biko pero naiiwanan ko nga dahil nagliligpit ako dahil medyo dumidilim na nga rin ang paligid. After a few minutes nga, inilagay ko na rin ang kanin na malagkit dito sa gata. Lagi ko nga kine-check ang oras. Sabi ko baka hindi ko sila mabutan sa trabaho at hindi pa ako tapos magluto. Dahil nag-start ako magluto alas 3 na ng hapon and finally natapos ko na nga rin itong biko kaya inayos ko muna dito sa lagayan dahil mamaya nga ay paparte-partein ko yan para sa mga katrabaho ko. Natapos ko na nga rin ang mga niluto ko, fruit salad, spaghetti, sapin-sapin at biko at naman ang sunod ay preparation para sa paghatid doon. Hindi ko nga namamalayan mag-alas 7 na nga pala ng gabi kaya naman pinaspas ko na nga rin pati yung pagbabalot. Dahil 7:30 nga ang thinking ko ay tapos na nga rin sila sa pagtatrabaho, tinahabol ko nga rin na mabutan ko yung katrabaho namin na isa na hapon. Yan, natapos na. Tapos na nga ako sa pagbabalot para sa 10 tao at papunta na nga rin ako nito sa trabaho. Naglakad nga lang ako dahil hindi ito kasya sa bike dahil mahirapan ako kapag nagbike pa ako. At pagdating ko nga dito ay grabe, hindi pa sila tapos. Anong oras na? 7:20 na yata. Sobrang naawa din naman talaga ako dito sa mga person. Mauna nga uuwi yung katrabaho namin na hapon kaya inayos ko na nga rin at tinanong na rin ako ni Mr. kung ilan nga ba yung daladala ko. Baka nga kasi kulangin. Pauwi na nga rin sana ako pero naawa nga din ako sa kanila kaya naisipan ko muna tumulong kahit papano dahil andito na rin naman ako. Dahil meron pa nga rin silang gagamutin na baka at ito nga ay ibababa rin dahil kulang na nga rin talaga sa tao dahil ang isa nga namin katrabaho nga po ay umuwi na nga rin dahil mag-alas 8 na ng gabi kaya maya-maya dyan ay pauwi na rin ako. Ang sabi ko nga kay Mr. ay siya na ang magpamigay sa mga katrabaho namin at mauna na nga rin akong uwi. After a few minutes nga andito na rin siya sa bahay at kumain na nga rin muna kami. At hanggang dito na nga lang. Thank you sa patuloy na sumusuporta sa pagbablog ko.